Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, hindi po nasayang ang inyong mga komento, public opinion. Diyan sa comment section, bawat upload ko ho. Tungkol dito sa ating pinaglalaban at pinagsisigawan sa aking dito sa aking maliit na YouTube channel na kailangang ipatawag diyan sa Kongreso para imbestigahan, para maipaliwanag ng dating Presidente Digong itong napakalaking pera nyo, pera ng taong bayan na 47.6 billion na ika nga po ang tinuturo na utak na ilipat sa ibang ahensya at nagkaroon po ng overprice na bilyones. Naku po, siyempre, napunta yung iba ay sa bulsa, mga kaibigan. Sa punto pong ito ay ipapatawag na diyan po sa Kongreso itong dating Presidente Digong. At siyempre, kung siya ay magmamatigas at ayaw pumunta para ika nga po i-explain sa taong bayan kung ano ang nangyari sa 47.6 billion kung siya ay magmamatigas. Ay alam po natin yan na ayon sa ating pagsaliksik ay pwedeng labasan ito ng warrant of arrest para arestuhin ng Kongreso. Yan po at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo. Please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna mga kaibigan. At shout out po sa lahat. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na suporta. Napakarami na maiinit pong balita. Kaya lang ay minsan wala po tayong time. Kaya padaanan po natin ito bilang follow-up. Hindi naman po lingid. Kung magugunita nyo po itong ating tinatalakay tungkol dito sa 47.6 billion na pera ng taong bayan na napakarami ho ang nakinabang at isa hong tinuturo na utak dito na pangungulimbat di umano itong dating Presidente Digong. Sabi ko nga po, muli kong ulitin, wag na umusana ho, wag dumating sa punto na pinangalanan itong dating Presidente Digong na siyang utak dito sa anomalyang ito. Sana ho, wag lang sa pangalan, bagos sana ho ay ipatawag diyan po sa Kongreso upang maimbestigahan. At dinilig po tayo ng ating mahal na Panginoon Diyos. At siyempre, sa tulong ng inyong mga komento, on the record po yung vlog na yan, pinagsisigawan ko na sana ipatawag ng Kongreso. Yan po mga kaibigan, ang ating bibigyan ng komentaryo sapagkat Duterte summon to House Appropriation. Ito po, kaugnay po nito, basahin po natin. Mag-move tayo next hearing to summon former President Duterte para malaman ang side niya at mabigyan ng chance na magpaliwanag. Castro told Rappler, iyon, naku po. So, kumpirmado mga kaibigan na sa susunod pong hearing ay magkakaroon po ng move at para pag-usapan itong summon. Siguro ay dadaanin ito sa butuhan o hindi po, abangan po natin kung ano po ang pag-usapan nila dito para legal na mapatawag po. Mapatawag itong dating Presidente Digong kaugnay ho dito sa usapin na 147.6 billion
sapagkat ang maliwanag po dito, kinumpirma na next hearing po ay pag-uusapan ang legal na paraan para maipatawag ang dating Presidente Digong. Okay, patuloy po tayo. In the next hearing, I will move to summon former President so that we know his side and give him chance to explain. So, ang next hearing po ay gaganapin, she said the next House Committee on Appropriations Oversight hearing might be scheduled in the third week of June. Nako, malapit na po ito mga kaibigan. Third week of June. Nakalagay po dyan, Appropriations Oversight hearing might be scheduled in third week of June. So, sa third week of June, ay ang maliwanag po diyan na hindi pa attend. Diyan po ang dating Presidente Digong. Magkakaroon lang po na pag-uusapan para legal hong mapatawag, mapa-attend itong dating Presidente Digong para ma-explain po itong pera nyo. Pera ng taong bayan na nagkakahalaga po ng 47.6 billion kung ano po ang ginawa niya at saan napunta. Dahil meron pong mga ghost. Meron sa resibo na dineliver na nagkakahalaga ng 3 billion. Subalit, wala naman pong items na dineliver. At natuklasan po dito po sa COVID na mga kagamitan sa COVID ay overpricing. Talagang mataas ang presyo na ika nga po isa na punta yung iba. Siyempre sa bulsa. Ito po ay billion. Hindi po milyon. 46 billion. 47.6 billion ang pinag-uusapan po dito. Ito po ay pera nyo. Pera ng taong bayan na galing po sa buwis. So, talon-talo ho, talon-talo ang ating mga mamamayan. Binoto nyo pa para lang maluklok. Binoto natin para lang maluklok sa pisto bilang presidente. Pinahiram ng kapangyarihan. Ba't ang supli ay pagnakawan ho ang taong bayan. Pagnakawan ang ika nga po ay Republika ng Pilipinas. Iyan po ang supli at ganti sa atin mga kaibigan. Kaya't mas mabuti ho ay ipatawag diyan sa Kongreso itong dating Presidente Digong. Kayo, mga mahal kong taga-subaybay, gusto ko pong hingin ng inyong panig. Pabor po ba kayo na ipatawag diyan sa Kongreso itong dating Presidente Digong at nang sa ganun ay ma-explain niya, maipaliwanag sa Republika ng Pilipinas taong bayan kung saan niya ginamit ng tama ang 47.6 billion mga kaibigan. But anyway, abangan po natin yan. At alam po naman natin ang rules diyan po sa Kongreso. Kapag ikaw ay binigyan ng ika nga subpina at nakalaki po doon ay pinapatawag ka diyan po sa investigasyon sa Kongreso, ay kapag hindi ka po umattend at inignore ka, ay pwede ka hong labasan ng warrant of arrest diyan po sa Kongreso. So, iyan po ang napapaloob. Hindi ka naman po kayo pinangunahan kahit ang Kongreso. Ay dayan po pupunta yan. Dahil maliwanag po diyan ay papatawag itong dating Presidente Digong kung siya ay magmamatigas na ayaw humarap sa investigasyon. So, maliwanag po dito na lalabasan po siya ng warrant of arrest para arestuhin. Ang tanong, kung hindi po siya makiki-cooperate, nangyari na po yan dito kay Kibuloy. Dahil sa ego niya, dahil minamaliit niya ang Kongreso, dahil daw siya isang pastor na appointed son of God, self-proclaimed. Sa taas po ng ere niya ng lipad, ay ayaw umattend ho diyan po sa Kongreso at sa Senado. That's why nilabasan po ng warrant of arrest. In relation, kaya po natin natalakayon part ni Kibuloy. Katulad din po diyan maliwanag ang mangyayari dito kay Digong. Sapagkat baka
ipagmalaki niya, ako ay dating presidente. Hindi ako harap diyan. Baka maliitin niya. Mga kaibigan, pupunta po doon yan. Kung i-ignore niya, kung hindi niya ibababa ang pride niya, kung irerespeto niya, kung hindi niya irerespeto ang supina sa kanya, maliwanag po mga kaibigan, ay warrant of arrest. Ang kasunod po nito, para ika nga po'y mapaharap, persahan, na mapaharap diyan po sa Kongreso kung magmamatigas lang po. Kung hindi naman mga kaibigan ay maliwanag na ito ay kung kusa siya naharap sa investigasyon, wala pong problema. At yan po ay ika nga po ay inirespeto ng Kongreso ang kanyang pagharap para maliwanagan dito po sa 47.6 billion na pera ng taong bayan. So abangan po natin mga kaibigan kung ito po ay pagpinatawag na ika nga po ay diyan sa Kongreso, kung kusa po siyang attend sa investigasyon, dalawa lang po ang pamimilian dito, pwedeng maaresto at isyuhan ng warrant of arrest. At siyempre, pwede siyang kusa na umatin po diyan. Siyempre, lusot siya sa pag-aresto. Dahil kung hindi po ito gagawin ng Kongreso, nabigyan ng ngipin ang kanilang pag-iimbita sa mga iniimbitahan diyan na malalaking tao katulad ng dating Presidente Digong, mawawalan po ng ngipin, mawawalan po ng silbi. Itong tinatawag na ika nga po pagpapatawag, sino man ang kanilang ipatawag ay pwedeng ikatuwiran. Bakit si Kibuloy hindi umaten? Bakit si Duterte hindi umaten? Bakit ako pipilitin nyo? Kaya dapat to bigyan ng tamang paraan ngipin. Bigyan ng parusa. Kung sino man ang legal na pinapatawag diyan sa Kongreso, kung kailangang arestuhin kapag hindi nakikooperate, arestuhin. Kung kailangan kapag umattend naman diyan sa investigasyon, bago tayo magtapos dito sa ating pagtatalakay, ay normal po diyang mag-cite and contempt. Sana, hindi lang po maliliit na tao na katulad ko ang nasa-cite and contempt diyan po sa Kongreso para ikulong bagkos. Kung nagsisinungaling po itong dating Presidente Digong, kung siya po ay attend sa investigasyon, i-cite and contempt nyo din po. At nang sa ganun po, hindi lang po batas ng mayayaman ang batas sa Pilipinas, bagkos pantay-pantay po tayo. Alam ko, nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Kahit mayaman, dating presidente, pwedeng ikulong sa Senado. I'm sorry, diyan sa Kongreso, ang ibig kong sabihin, hindi lang po katulad kong maliliit ang pwedeng ikulong. Diyan po sa Kongreso. Diyan po pumapasok ang batas dapat ay pantay-pantay. Walang mahirap at mayaman. Muli po maraming salamat. Isang like lang po sa video na ito. Diyan po sa comment section. Pwede po kayo mag-iwan ng anumang public opinion. Bye-bye. Palakpakan.